Kasama po natin ang chairperson ng NAMFREL, si Sir Lito Averia. Magandang umaga po, Sir Lito. Yes, magandang umaga, Chacha. Magandang umaga po. Thank you po for being with us today. Sir, ito nga po inyong naging pahayag, urging COMELEC na gumawa ng Code of Conduct tungkol po dito sa paggamit ng artificial intelligence para po sa mga gagamit nga nito sa paparating na eleksyon. May tugon na po ba sila ukol dito? Well, may mga informal na usapan, interesado din naman sila na gawin yan. In fact, nag-uumpisa pa nga sila dun sa pag-address dun sa fake news. Nag-create na sila or mag-create sila ng committee on that kasi related yan eh. Yung artificial intelligence kasi nagagamit sa paggawa ng fake news, di ba? No, yung tinatawag dating misinformation and disinformation. Okay. At, oo. Sige po, sir, continue. Yes. So, hindi lang para sa parating na eleksyon or parating na halalan yung mungkahin namin, pero para sa lahat, no, applicable sa lahat ng election-related activities. Halimbawa, sa voter education, no? Kasi ang ating mga botante, kailangan nila ng tamang impormasyon. Ngayon, kung merong mga ibang partido or grupo na halimbawa magge-generate ng information tungkol sa voter education at mali yung pwede nilang gamitin ng AI to generate the wrong information, no? So, ang mungkahi nga is to come up muna with a set of guidelines, okay, or the code of conduct on how to use artificial intelligence in election-related activities. Paano po yun, sir? Paano po gagamitin ng COMELEC itong AI para dito sa hindi lang sa paparating na eleksyon, pati iba pa sa iba pang mga election-related activities? Matatandaan nyo, no, nung huling election, merong misinformation against the COMELEC. Yung may resolution na sinasabi na diskwalipikado yung ilang kandidato, no? So fake news 'yon. Okay? Yun ang iniiwasan ng COMELEC na makapag-generate using AI ng maling impormasyon kung sino mang grupo, no, na maaring may tina-target na mga kumbaga negative campaigning against a candidate or a group of candidates. Pwedeng ganun ng kailangan masugpo yung ganun na or ma-prevent natin yung ganung sitwasyon. Oo. Pero posible po kayang magawa ito ng COMELEC? Lalo pa medyo yung restrictions natin online and on artificial intelligence sa ngayon wala pa po talaga eh. Wala nga tayong batas to regulate AI, Although there are bills now in Congress na na-file para i-regulate nga ang paggamit ng AI. Meron namang resolutions sa Senate na pinaiimbestigahan kung paano itong AI, yung paggamit ng AI at kung ano yung magiging impact, no, sa ating mga gawain, halimbawa sa employment. Kasi kapag AI ang iniisip ng iba, maraming trabaho ang mawawala. So, yun ang tanong, no? Ano ba yung impact ng AI sa service sector? At tapos, yung DTI naman natin, naglabas ng roadmap on the development of artificial intelligence in the country on how to use it. So, sa ngayon, yun yung mga available, no, na government initiatives to address the use of AI. Walang specific sa patungkol sa eleksyon, kaya nga ay minumungkahi ng NAMFREL sa COMELEC that it's about time. Kasi kung babalikan natin yan, no, yung maalala nyo, yung kaso ng Cambridge Analytica. Okay? Yung Cambridge Analytica nag-gather ng datos, in fact about 80 million users, no, Filipino users ng Facebook ang nag-gather doon, no? And inamin din naman ng Cambridge Analytica na ginamit nila yon para gumawa ng mga propaganda materials in favor of certain candidates dito sa atin. Yun na yung umpisa actually nung paggamit ng datos tungkol sa mamamayan.
Okay? Naging mainit na balita lamang ito nung yung AI nung ito ay lumabas noong 2021, no? Kasi nga nakakapag yung itong particular variant ng artificial intelligence ay ginagamit para gumawa ng kasulatan na parang tao mismo yung gumawa, no? Nagagamit din itong AI na itong ang tinatawag nating generative AI, no? Sa paggawa ng mga video o yung audio. Maalala nyo rin, kamakailan lamang, di ba? May lumabas na fake audio na boses ni Presidente ang ginamit. Na di umano ay nagbigay ng instruction sa ating AFP, no, to act against yung sa West Philippine Sea, no, yung sa against China. So, makikita natin kung saan siya magagamit negatively, no? Ang gusto natin ay magbigay tayo ng guidelines para sa tamang paggamit ng artificial intelligence. Yung ma-generate na information sa campaign halimbawa ay hindi ma-mislead or hindi maligaw ang mga mamamayan, yung mga botante, no? Tungkol sa particular information. Mr. Sir Lito. Yes, sir. Oo. Mukhang ano ho ito, no? Itong isyong ito ay komplikado at yung sinasabi ho ninyo sa ganang mga hindi ho naman techy na mga tao para bagang ang hirap intindihin and then parang kung sakasakali din po mahirap maipatupad, no, sa teknolohiya ngayon at sa nangyayari ngayon, no, to be Yes. more practical about it. Kayo ba mismo sa NAMFREL, nag-draft ba kayo? Kung kayo ang tatanungin, o sige nga NAMFREL, gawa ka nga ng regulasyon, gawa ka nga dito ng guidelines na code of conduct dito. Kayo ho ba meron kayong ginawa ng ganun? Meron akong isinulat na, no, at nailathala ito sa isang pahayagan. Okay. Yung Go on, mga sir. areas na kailangan ma-address, no? So for example, hindi dapat gamitin ang AI sa paggawa nga ng mga deepfakes na tinatawag natin, no? Yung katulad nga nung kamakailang lumabas yung fake na Paano mo audio. malalaman po, Sir Lito, na AI yon? May mga pamamaraan kung paano, may technical na pamamaraan para malaman na pinunoduce siya gamit ng AI, no? Among those yun nga, kung balik tayo doon sa guidelines, kailangan, no, yung mga halimbawa kung gagamitin nga sa paggawa ng campaign materials kasi malapit na ang ating eleksyon, no? Yung campaign period starts in February. I'm pretty sure sa ngayon may mga kandidato o political parties na nag-uumpisa na mag-strategize, no, to come up with their campaign strategies na gamit ang AI. Ang isa doon sa guidelines ay kailangan yung tinatawag nga nating transparency. Kumbaga, i-declare ng mga political parties and candidates na yung aking mga campaign materials ginamitan ng AI sa pag-generate niyan, no? So, kailangan may declaration na gano'n. Okay. So, Oo. tapos meron din kaakibat na accountability, no? Yung ating pag dineclare mo yan, accountable ka, no? Na kapag yan ay ginamit sa maling pamamaraan, may kaakibat din naman na parusa. Okay, sige. So yan po ay yung mga may disclosure, di ba? Oo. Yes. So may partido o kandidato po na tapat, kumbaga. Yes. Paano kung kalaban ang gumawa? Paano kung kalaban na inupahan o kahit na hindi inupahan pero gusto niya siraan ng isang kandidato o isang partido, gumamit sila ng kung ano-anong mga AI technology na ganyan? Paano mo ngayon matetrace yun? Paano mo ngayon mahahanap yun? Sa hirap ngayon ng pamamaraan din to track down all of this deepfake. Mahirap yun nga, no, para ma-determine kung fake, no, yung material. Pero kailangan kasi binubuo rin yung grupo, no, na yung mga gumagawa ng fact checking. Okay.
no? oo. Meron silang pamamaraan Mhm. para mabalikan nila, halimbawa, kung ito yung subject matter at mali, medyo saliwa, no? I-verify natin, totoo ba? Halimbawa, sinabi ba ni Ted Filon na ganito, Oo. So, 'di ba? okay, Maalala, kahit kayo, na biktima kayo ng fake ano eh. hindi, I mean, sa akin kasi kaya nga kasi ngayon dahil sa kahit na sino, no, ay marami, no, maraming nakakagawa ng ganyan. So, kasi nga kaya ko gusto makakuha ang detalye nito kasi napakahirap talaga to combat this, and maganda nga po kayo mismo ng papanukala na sa COMELEC na maging proactive dito. So, yung mga fact checkers na ganyan, may mga NGOs na ganyan po ang kanilang advocacies, pero for COMELEC, ano ho ang inyong proposal sa kanila? Kasi nga po dito po sa challenge na ating haharapin, doon po sa inyong proposal na ito, paano po yung binabanggit ko nga na yung mga maliban doon sa fact checkers na hindi po naman sila as in buong araw yan po ang gagawin, habulin tong mga nagpapakalat po ng maling informasyon sa halalan. Yes. Hindi, well, isa doon sa panukala nga, ay itap nila, no? Itap ng COMELEC itong mga fact checkers, no? At mababantayan natin kung ano yung mga nalalathala. Okay. Agree ako sa inyo na hindi naman 100% na mababantayan, ano? Pero kung may mga makita nga tayo, at least doon naumpisahan natin yung pagbabantay sa tamang impormasyon. Okay. So, ang problema din kasi nga ngayon is yung ating Omnibus Election Code, no, hindi pa nasasakop itong mga bagay na ito, and then wala ngang legislation din even dito po sa regulasyon sa mga YouTube at mga mediums na ito, no? Sir? Opo. At malapit na nga ang filing ay sa October na. Yes. Ano po, gaano ka-urgent ito at gaano kayo kaseryoso para talaga ito maisulong sa COMELEC? Isang pamamaraan dyan, may mga kausap ako, magtatatag kami halimbawa ng roundtable discussions, ano? Para mapag-usapan nga ito at matulungan ng COMELEC to come up with the set of guidance, the guidelines na paano gagamitin ng AI. Okay? Bukod doon, yun nga, sa isang banda rin, ina-address na rin ng COMELEC yung mga fake news. Magtatatag ang COMELEC ng committee on contra fake news. No? Napapag-usapan na rin yan. So may mga pamamaraan. In other words, what I'm saying is we have to start somewhere. Opo, of course. Diba? No? Kailangan maumpisahan lang siya. At alam naman natin na walang kakayahan ang COMELEC sa ngayon para ma-determine kung ang isang nakalathalang balita halimbawa ay fake, no? Kaya kailangan ng tulong sa iba't ibang grupo, lalo na yung mga gumagawa ng yung mga fact checkers, no? Kailangan matulungan ang Commission on Elections. Opo. Sige Meron po. naman tayo ding mga may kaalaman sa AI, so kailangan din na matap din itong mga eksperto na to sa AI. Pero para sir, matulungan ng opo. COMELEC. Yes sir, opo. Pero sir, anong balak nyo doon sa mga nangangasiwa sa mga medium? Sa YouTube, sa Facebook, kasi sila ang medium eh. Kung mismo yung medium hinahayaan ito, di po ba? Kaya lumalaganap kasi may paraan kung saan palalaganapin. So, anong tingin niyo po doon? Kinakausap din itong mga platform operators, no? Isinasali rin sa usapan para nga ma-address yung mga ganyang issues. Na kasi mas mabilis kumalat ang fake news sa mga platform na ito, katulad ng Facebook, ng Twitter, no? Mas mabilis kumalat diyan. Kaya kinakausap din natin itong mga operators ng mga platforms na ganito. Yung po YouTube ba na kasi ang YouTube po mukhang dito talamak. Yes. So we're trying to reach out din sa mga ganyan sa lahat nga ng platform operators, no? Sa Pilipinas ho ba meron sila ditong May YouTube Philippines. Opo.
Meron silang mga, But meron, lahat, even all the platforms. Ang problem lang dito, sir, sa nakikita, tama yung sinasabi ni Sir Ted kanina eh, yung restrictions and regulations, parang ang hirap niyang gawin. Kasi nga hanggang ngayon, di pa rin natin mahanap kung sino yung gumawa ng deepfake ni Pangulong Marcos Jr. Why not totally i-ban po talaga yung paggamit ng artificial intelligence sa mga election-related activities? Mas okay po ba kung ganun? Papasok naman tayo dyan sa usapin ng yung sa paggamit ng teknolohiya, no, yung freedom to use technologies and explore it, no. Yung mga ganyan, may karapatan din naman tayo na gumamit ng mga teknolohiya na ganyan. Mas mahirap yung pagbaban. Kaya nga ako sa ngayon, no, ayoko ng regulation, kaya ang itinutulak ko is guidelines. Okay. Opo, sige po. So, inyo po, salamat po Sir Lito na inyong binuksan tong paksang ito. Kasi nga, sabi nga ho ninyo, dapat simulan na ito no? Yes. Opo. At kami po'y tatawag din sa COMELEC para kuhukunan sila ng panig sa isyong ito. At kami inyong kaisa, kung kinakailangan nyo po ng pagpapalaganap ng inyong informasyon, dito sa advokasiyang ito, ang aming pong himpilan, ang aming pong programa, maglalaan po ng oras. Kasi po tayo nagkakaisa nga, dito po sa posibleng mga hindi na naman magandang mangyayari, kapag hinayaan po natin ito, Yes. itong pagkakalat po ng maling balitang ito gamit ang artificial intelligence at marami ho na naman mabubudol sa halalan. Yes. Kung makita nyo, yung this year, 2024, about 65 elections globally. Okay? Yung paggamit ng AI na yan, halimbawa, nag-umpisa dun sa halalan sa Indonesia noong February. Yung halalan sa Turkey noong March. No? Yung halalan sa South Korea nitong April. May gumamit na rin ng AI sa pag-generate ng fake news. Kaya yun yung ating binabantayan. Kaya nga kailangan simulan na natin yung usapan tungkol dito. At least mabantayan, no? Pagdating sa COMELEC naman, since wala naman silang legislative power, no? Kailangan pupunta pa sila sa Congress. May tinatawag naman na plenary powers ang COMELEC, yung gumawa ng rules and regulations. Opo. Yes sir, we know that and we understand that. Opo. Sige, so Sir Lito, ganito Opo, sa uulitin po, hindi pa tayo tapos sa usapin na ito. Ang amin lang po din siguro ay kung mamarapatin po ninyo, kung meron pa rin po kayong makakadagdag sa inyong trabaho o resources na kasi sa pag-aaral, ang mga Pilipino hindi pa rin po maalam sa suri kung fake news ba o hindi ang kanyang nababasa o napapanood. Yes. Yan po malaking bagay yung edukasyon. Turuan kami, paano namin maispatan na ito ay AI generated. Agree. Opo, ito ho ay fake news. So doon po, malaking tulong po ito kapag magkaisa po tayo sa pagpapalaganap po ng informasyon para maturuan po ang ating mga kababayan, Sir Lito. Ano po? Yes, we agree with you. At maraming salamat sa inyong offer. Opo, yes sir, sige po. So sir, kayo po yung magparamdam sa amin kung kinakailangan po natin po ng mga ilang pantalakayan po at kung meron kayo ready na po ng mga informasyon para po sa ating mga kababayan. Okay po. Sige. Sige. Mabuhay po Sir Lito. Thank you very much po. Okay, maraming salamat. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.